Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate kaya piliin niyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe lalo na sa mga bumabalik. Pwedeng naganap na to at pwedeng hindi pa, okay? Kaya piliin nyo kung sa inyong kwento to. Yan, start na tayo. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Meron ditong 8 of Cups, reverse. Six of Cups. 9 of Wands. Excuse me, upright. The World, reverse. Page of Cups. Meron ditong 3 of Cups, upright. Knight of Swords, upright. Meron ditong 4 of Cups. Okay? May nakikita ko dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. Aries, Leo, Sagittarius. Virgo, Capricorn, Taurus. Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Bottom of the deck, High Priestess. 8 of Swords. 8 of Pentacles, sorry. And 2 of Swords. Meron ditong 4 of Wands. Nakikita ko dito, dito sa 4 of Wands, sinabayan ng 2 of Swords. Meron dito magkakaroon ng clarity. Okay? Pwede rin sa'yo or pwede rin sa person mo. Kumbaga, yung clarity nito, dito nyo natutuklasan or dito nyo nalalaman na itong taong ito ay para sa akin. Ganun yung energy eh. Nafe-feel ko dito na nagkakaroon na to ng realization dito sa 2 of Swords. Kumbaga, itong tao nito, humahanap na to ng paraan para maalisan yung kanyang kalugmukan. Kumbaga, sa kalugmukan yung kanyang hirap na dinadala, yung kanyang nararamdamang hinagpis or lungkot, Kumbaga, itong tao nito, tinatanggalan niya nito. Kumbaga, ready na siya. Okay? Pero dito, I think energy mo tong the High Priestess. Nakikita ko dito na balance ka. Alam mo yung ginagawa mo. Nagiging kang matatag. Lumalago ka. And then nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo, may pinag-aaralan. Pwede rin sabihin, nag-aaral ka ng tarot or pwede rin malakas yung intuition mo, malakas yung kutob mo, or meron kang interest na pag-aralan tong ganitong klase. Ito na yung nakikita ko. Meron ditong letter B and J. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito yung spiritual growth mo. Lumalago ka. Maybe may paggising din sa'yo dito. Yung iba sa inyo, relihiyoso. Kaya lang dito, nakikita ko dito sa last quarter. Last quarter dito. Nafe-feel ko dito na meron ditong paglago na nagaganap sa'yo. Or pwede rin sabihin, itong last quarter ng February, dito ka nagkaroon ng realization, or dito ka nagising, by spiritual, or pwede rin sabihin na
meron kang interest na matutunan tong mga ganito. Ito lang nakikita ko, no, yung pagtatarot. Meron ganun dito. Or pwede rin sabihin, dito ka nag-start na mahilig, makinig or manood ng pagtatarot. Yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat, kaya piliin nyo kung aling part kayo dito. So, dito, no, sa Four of Wands, nakikita ko dito yung union, pagkikita muli. Pwede rin sabihin sa hindi inaasahang paraan, panahon, okay, bigla kayo magkita ng tao neto. Kung alam ng tao neto yung bahay mo, maaaring magkita kayo dito or puntahan ka ng tao na to. Okay? Nafe-feel ko dito yung 11-11. Kung madalas mo makita yung 11-11, nagpapahiwatig ito ng sinyales na kung saan iniisip ka ng person mo, pareho kayo ng nararamdaman, may tension, maybe nagaganap ito ng full moon. Okay? Yung iba sa inyo ha, hindi halos lahat. Okay, kumbaga yung emotion mo dito, pwedeng namimiss mo tong tao nito or pwede rin sabihin namimiss ka ng tao nito. Okay? Kaya lang dito sa 8 of Pentacles, nakikita ko dito na meron ditong sumuko na. Okay, kumbaga bumigay ka na. Ayaw mo na tong trabahuhin pa. Itong connection na to. Or pwede rin sabihin na nawawalan ka na ng pag-asa para sa connection na to. Kumbaga give up mo na to. Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man meron dito nagpaplano makipagkita sa'yo. Okay? Tingnan pa natin dito. Kasi dito sa 8 of Cups, and sinabayan pa dito ng 6 of Cups, meron ditong pagtungo, ex. Okay, meron dito malakas ang ex, past person. Itong tao na ito, meron tong i-reveal, okay? Meron tong lihim na gusto niyang sabihin sa'yo or i-discuss sa'yo. Nakikita ko dito na gusto nito na pagbabago or gusto nitong ayusin yung connection, okay? May panunuyo na gagawin dito. Kumbaga itong tao na ito, kung before inalisan ka nito, inabandona ka nito, iniwan ka nito, okay? Yung masasakit na ginawa sa'yo, na kung saan sobrang pighati ka dito, naghahanap ka dito ng kasagutan, naging kang malungkot sa sitwasyon, itong tao na ito may pagbawi dito. Kasi nasugatan ka dito eh. Pero ganoon pa man dito sa Nine of Wands, kahit nasugatan ka dito, nafe-feel ko dito na tumayo ka. Okay? May harang ka. Kumbaga, nasugatan ka man, tinulungan mo yung sarili mo dito kasi bumabawi ka. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito yung emotion mo na alam mo yung tipo na energy mo dito, magtatagumpay ako. Okay? Ganun yung nasa isip mo. Okay? Iniwan mo ko, pero magtatagumpay ako. Ganun. Ganun yung energy mo dito sa Nine of Wands. Kung makikita mo, ang dami mong harang. Kumaga, tinulungan mo yung sarili mo. Meron ka pa ditong bandana dito sa ulo, nahirapan ka, napagod ka. Pero, meron kang hinanakit sa kaloob-looban mo na kung makikita mo yung itsura naman ng lalaki, may hinanakit ka. Kala mo, ha? Parang ganun yung energy mo. Kala mo. Patutunayan ko sa'yo sino yung iniwan mo. Parang ganun yung energy mo eh. Matigas ka, matapang ka, okay? Meron ako nakita ditong the world. Meron ditong pag-uwi or pwede rin sabihin meron ditong patungo sa'yo dito sa the world. Or pwede rin sabihin nagkaroon kayo dito ng alabuan, okay? Dahil malayo kayo sa bawat isa. Need ng travel pa, okay? Ito lang nafe-feel ko. Or pwede rin dito na inalisan ka dito dahil meron ditong umalis, lumayo ng ibang bansa. Okay? Pwedeng magkaiba kayo ng kultura, relihiyon, or pwede rin sabihin Pilipino din. Ito rin nakikita ko. Merong Taurus at Leo. Dito, Hindi to naging matagumpay yung connection, hindi naglago dito sa the world. Pero ganun pa man, itong tao na ito, dito sa Page of Pentacles, meron tong pagbawi. Gusto nito dito sa Three of Cups, then sinabayan pati ito ng Page of Pentacles. Gusto nitong bumawi sa'yo, okay? Gusto nitong makipagkaisa sa'yo, gusto nitong makipag-teamwork sa'yo, gusto nitong ayusin, gusto nitong bumawi, okay? Ito lang yung nakikita kong energy dito sa Three of Cups and Page of Pentacles. May pagsugod ito, okay? Kung before, ikaw yung nag-o-offer dito sa tao neto, dito sa Four of Cups, pero binaliwala ka. So, itong tao neto, na-reverse. Ito lang na-feel ko, na-reverse. Siya na yung kikilos dito sa Knight of Swords. May pagkilos to. Kumbaga, a-action to. Ara-arada. Ito lang na-feel ko. Meron ditong Year of the Horse. Ayan. Tingnan pa natin kung ano pa yung karagdagang mensahe sa'yo. Give me the message. Ano pa yung mensahe?
So, meron ka dito na dragon. So, ikaw dito nakikil ko natuklasan mo to eh. Or pwede rin sabihin na mas nakatuon ka ngayon sa sarili mo. Nagkaroon ka dito ng kaliwanagan. Nagkaroon ka dito ng pagbabago, inayos mo yung sarili mo. And then nakikita ko rin dito, nagkakaroon ka dito ng, kumbaga lumalabas na yung katotohanan sa'yo, naliliwanagan ka, alam mo na kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, nag-healing ka na dito sa connection na to. Okay, dito sa Dragonfly. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Or pwede rin sabihin ito yung energy ng person mo. Nagkaroon na to ng kaliwanagan, okay? Kasi may pagbawi na eh, okay? Nakikita ko dito yung pagkilos eh. Healthy choice. So, ikaw maybe pinili mo yung healthy choice mo. Para bang yung bang tipo na, okay, sige, inalisan mo ako, piliin ko yung sarili ko. Tatayo ako muli. Okay? Ang hirap na ng sitwasyon mo dito, kaya ibubuin ko muli yung sarili ko. Ito yung energy, ayan, pasensya na utal ako. Ito yung energy mo dito sa healthy choices. So, ikaw, minamahal mo yung sarili mo, nakatuon ka muli sa life mo, okay, sa pagbabago, and then nakikita ko rin dito na paunti-unti, nagiging ka muling masaya. Paunti-unti, minamahal mo yung sarili mo, inaalagaan mo yung sarili mo. Maybe, meron ka ng mga routine na ginagawa, pwede rin sabihin nag-exercise ka, or sabihin natin na kumakain ka ng mga masustansyang pagkain para sa sarili mo. May benepisyo yung ginagawa mo para sa paglago mo. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? So, meron ditong karmic relationship. So, nakadiling ka dito sa karmic mo. Oh. Kaya hindi kayo dito naglago or hindi ito nagbunga. Or pwede rin sabihin, may natuklasan ka dito or pwede rin sabihin na itong person mo, meron tong ipanalit sa'yo na kung saan nakadiling siya sa karmic niya. Ito lang yung nakikita ko. Nafe-feel ko dito yung lesson eh. Meron tong lesson sa'yo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Kung nilagay ka nito sa third party, maybe karmic mo tong tao nito or pwede rin sabihin na meron ditong karma na parating dito sa person mo, dito sa karmic relationship, So, pinaka-karmic relationship nito, ang benepisyo nito para sa'yo, mas minahal mo yung sarili mo. Natutunan mong i-let go yung mga bagay-bagay na hindi na makakabuti para sa'yo. Maybe yung karmic relationship na ito ay nagturo din sa'yo para magbago ka, para magkaroon ka ng, para ba ma-evolve mo yung sarili mo, nagkaroon ka dito ng maturity, okay, nag-matured ka, kung sa madaling salita. And then, nafe-feel ko din dito, na nakita mo, or nalaman mo din yung mga pagkakamali mo, kung ano yung dapat baguhin. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Ano pa yung mensahe? So, meron ditong kiss on ring. So, nakikita ko dito, marami kang option. Marami kang desisyon na ginagawa. And then, nakikita ko rin dito, maybe ikaw nakadiling ka din dito sa karmic relationship. Nagkaroon kayo ng one night stand. Hindi ka nito sineryoso. Ito lang nakikita ko. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na nabawi mo yung sarili mo or naibangon mo yung sarili mo. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Talking. So, ikaw ngayon, nakikita ko dito na open ka ulit magmahal, open ka ulit sa relasyon, or pwede rin sabihin meron ka nang nakakausap na bago. And then nakikita ko rin dito marami pumupukaw sa yung interest. And then nakikita ko rin dito na meron ditong tawag or merong kamisaheng marireceive. Pwede rin sa person mo, pwedeng may mensahe sa'yo dito, okay? Kasi meron ako nakikita din text and call. So, ito lang yung nakikita ko, meron dito makikipag-usap sa'yo. So, ang mangyayari dito, nasa yung choice kung kakausapin mo tong tao nito o hindi. Kasi ikaw ang magdidesisyon dito. Ayan. Give me more information. Ano pa yung mensahe? So, meron ka ditong hands up card. Di ba yung sinabi ko kanina, ikaw yung magdidesisyon dito? Kasi ikaw yung may hawak ng baraha. Nasa yung desisyon kung tatanggapin mo tong tao nito, if ever, na tumawag to sa'yo, or mag-call to sa'yo, or magparamdam muli sa'yo. Kumbaga, ikaw ang makakasagot niyan. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? So, the sword and rose. So, nakikita ko rin dito. Ayan, pasensya na utal ulit ako. Yan, nakikita ko rin dito,
Meron dito magbibigay ng linaw sa'yo dito sa The Sword and Rose. Kumbaga itong tao na ito, pwedeng kausapin ka nito, ibigay sa iyo yung katotohanan, kausapin ka nito, magpaliwanag siya sa'yo, meron siyang i-reveal dito about sa nangyari sa inyong dalawa. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na nasa iyo din ang paraan kung paano po protektahan mo ang sarili mo. Nasa iyo yung desisyon kung tatanggapin mo tong tao na ito at nasa iyo din ang desisyon kung paano mo to kakausapin. Ikaw ang makakasagot dito. Ito lang yung mensahe kasi nakikitaan ko rin dito na may katatagan ka para ikat mo tong tao na ito or ipagpatuloy mo to. So, ikaw magdidesisyon dito. Ayan. Ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.